Magandang araw mga kapatid, update muna tayo mula sa mga ulat sa Malacanang. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management at sa Department of Public Works and Highways na i-review muli yung 2026 National Expenditure Program. Ito yung proposed budget na inilatag ng DBM at isinumite sa Kongreso. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayon pa lang ay meron na siya natanggap na impormasyon na mukhang meron ding insertion sa 2026 budget kahit hindi pa ito nakakarating sa BICAM. Kaya niya inutusan sina Secretary Pangandaman at Secretary Dizon na i-review ito ulit para makita kung totoong may insertion. Sa press briefing kanina, tinanong natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano ba yung partikular na insertion na tinutukoy ni Pangulong Marcos. Ang sabi ni Jose Castro, so far, ang impormasyon na nalaman ng Malacanang ay yung mga nabanggit ni na Marikina Congressman Marcy Chodoro at ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Matatandaan natin na sabi ni Kong Marcy, meron na daw mga completed flood control projects sa Marikina pero pag-check sa 2026 budget, meron ding allotment ng pondo doon sa mga completed projects. Tapos ito namang si Congressman Puno, sinasabi na yung mga priority projects na inihanda sana para doon sa kanilang distrito, wala naman doon sa 2026 proposed budget. So ito yung pinare-review, kasama ito sa mga pinare-review ni Pangulong Marcos, at kapag nakita ng DBM at ng DPWH na mukhang meron nga doong insertion, magsusumiti sila ng erratum sa Kongreso. Hindi naman kasi nila pwedeng bawiin na ulit yung NEP sa Congress kasi na isubmit na nila yon. So erratum na lamang, at just in case na ma-review nga nila na may mga insertions, ang malamang na mangyayari dito ay medyo bababa din yung budget na allotted for DPWH sa taong 2026. For now, inaantabayan na natin kung kailan ilalabas yung executive order para sa pagtatayo ng independent commission na mag-iimbestiga rin doon sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. At yan muna ang pinakahuling balitang nakalap natin sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.